Ladies and gentlemen, His Excellency, President of the Republic of the Philippines, Benigno. Secretary of Pastor Pilenno, Secretary sa Maligaya ako sa paglipad natin pauwi dahil napagitna nga ho ang ating official visit sa paborito kong bahagi ng pagbiyahe. Ang makausap at makahalilo ang ating mga Pilipino community sa labas ng bansa. Sa mga ganitong pagtitipon, hindi ko po maiwasang maalala noong Congressman Bato. May bumisita mga nursing students sa atin sa Kongreso. Siguro po, nasa kumulang 80 sila. Napatanong po ako, ilan sa inyo ang mananatili sa Pilipinas pagkatapos makapasa ng board exam? Ang nagtaas po ng kamay, napakarami. 2. Nakakalungkot po talaga. At mas lalo pong nakakabahala dahil alam natin, sa bawat 10 Pilipino, 4 ang namamatay na hindi man na nakakita ng isang health professional. Doktor man o midwife o nurse. At tanong ko nga po, masisisi ba natin ang mga estudyante ito? Paano nga ba naman sila gaganahang manatili sa Pilipinas kung talagang wala na silang makitang pag-asang masenso sa ating bayan? Siguro nga po, pati kayo, ganito rin ang naging takbo ng isip. Kaya minabuti na lang ninyo umalis kaysa araw-araw na magtiis sa sistema ng imposible. Imposible umasenso, imposible magkaroon ng desente kabuhayan, imposible mangarap, at mas lalong imposible maabot ang mga pangarap. Ako po mismo, nang unang pumasok sa trabaho nito, akala ko tila imposible lang solusyonan ang mga problemang minana natin sa nakaraang administrasyon. Hanggang pong sabik na sabik kami ng ating kabinete tuwing sasapit ang Biyernes. Dahil kahit papaano makakapahinga kami sa sunod-sunod na mga problemang naaalok at kami. Ang masakalok nga lang, pagdating po ng Lunes, balik sa reality. Panibagong anomalya, panibagong hamon, panibagong sakit ng ulo, na naman ang mati-discovery namin. Ang favorite expression mo yata namin ng mga Biyernes na ay dumigay. Bibigyan ko kayo na ilang halimbawa. Sa classroom na lang po, nang maupo tayo sa pwesto, mayroon tayong backlog na 66,800 na silid-aral lang. Dito ko lang po, no? 66,800 na silid-aral lang. Ang halaga na isang classroom, ito, 1 story lang po, 1 classroom. 700,000 pesos. Alagay ko po, mas magaling yung mag-math sa akin, kaya wala po maalala yung maguhod na to. Kaya, kayo na po ang mag-math kung magkano lahat yan. 66,800 times 700,000. Sa tansya ko, talaga maraming zero pong kakailanganin dyan. Sana naman, sana ba kaya kami pupulot ng pera para punan ang backlog sa mga silid-aral? Sa tansya po natin sa ating budget noon, ang kaya natin mabondahan kada taon, mahigit 8,000 classroom lang. Ibig pong sabihin sa 6 na taon sa pwesto, 48,000 lang ang magagawa namin classroom, hindi po 66,800. At dumadami pa Pilipino. Kung walang milagro mangyayari, magpapamana naman ako ng problema sa mga pagsakin sa pwesto. Isa pang pong halimbawa, bigas. Doon po ang ating sinundan sa pwesto. Ang utang po ng National Food Authority mahigit 12 bilyong piso. At yun po mula pa ng panahon ni Marcos hanggang 2001. Fast forward po tayo sa 2010. Ang ipinamana niya sa akin mula 12 plus billion, naging plus na ng 12, naging 177 billion pesos po. Sa loob ng isang kalapit. Professor po sa economics ang gumawa niya. Unti lang po ako nakinig na mabuti sa akin. Bakit po lumaki ng ganitong utang? Ito po natin. Pinaniwala po nila tayo, ang kailangan natin angkatin ng bigas para mapunan ang ating mga pangangailangan ay 1.3 million metric tons kada taon. Ang pinayagan nila angkatin, 2.47 million metric tons. Parang hindi ko yata tablay. Buti na nga alam po, hindi na lumusot ang kabuong ito, pero malaki pa rin ang ilang nilang 2 milyong metric tonelada pampuno ng 1.3 million metric tons.
Hindi ko alam kung sa sila nag-aaral naman. Kung sobra-sobra ang ilangat na bigas, ano po nangyari? Siyempre, katakot-takot ang gastos sa bigas na hindi naman napakinabangan. Dagdag bayad sa cargo upang dali ng bigas dito o sa atin. Dagdag bayad sa mga warehouse na pinagkambakan nito. Taon-taon pong nangyari, may nakalakaran hanggang sa dumating tayo. Kaya nga po, siguro lumobo ng noon ang ating utang ng NFA. Huling halimbawa na po, baka dahil mangilabot kayo ng sobra at mawalan na ng gana o panangalinan. Kaya, kami na akong bahala, total naman po na invest ko na yung sa pag-aayos ng problema. Sosolohin ko na lang. Meron kong tinatawag na programa ang dating administrasyon ng ang pangalan ay Tulay ng Pangulo. Nasa 30 bilyong piso yung pong kinasayang natin. Ginuhusin bilyon, trilyon. Buti lang calculating kung marami siya. Nasa 30 bilyong piso po ang inilaan para sa dalawang proyekto sa ilalim nito. Ano po ang ginawa? Kumuha sila ng mga prefabricated bridges na hindi alam kung saan ito isasalpa. Okay. Pagawa mo na tayo ng tulay, hanapan natin kung saan susut. Kung si Dolpio ang gumawa nun, baka matawa tayo. Pero si Dolpio, matinong tao. Gobyerno ito magbubuha nito. Magpapagawa ng tulay, tapos pakihanap tayo kung saan susut. Saan ito isasalpak? At hindi inisip na kung saan ang patutunguhan. Bakit ka naman bibili ng mga tulay na hindi mo alam kung saan nila dapat? Ang masaklang pa po niyan, pinirmahan nila ang isa sa mga kontratang ito, June 28, 2010. Dito ko, June 28, 2010. Bakit po importante ang pension ito? Kasi po, tanghali ng June 30, 2010, ako na po ang Pangulo. Sila ho magbabaw, ako ho ang aahon. Wala po talagang patawad. Isa't kalahating araw na lang sila sa pwesto, hindi pa rin sila makapagbigil sa paggawa ng kanubayan. Araw ko yun ng 1.5 days to go. Umirit pa. Totoo lang po sa pagbibigay ng mga halimbawa ito, napakarami sa ating kababayan ang nagal sa balutan, kabilang ng pagmarami sa iyo. Dahil wala silang makita ng pag-asa sa Pilipinas. Sino ba naman po ang asenso kung ganitong klase pamamahala ang aatupagin ng iyong gobyerno sa loob ng 9.5 taon? Ibig sa itanong nila sa bawat gagawin nilang desisyon, makakatulong ba ito sa Pilipino? Ang itinatanong niya cabinet, paano ba mapapagkakitaan ito? Iba na po ang mukha ng Pilipinas ngayon. Back to basics po ang gobyerno. Sa bawat pasya, ang talagang tinatanong namin, paano ba masusolusyonan ang problema ito? Ano ang silbi nito sa Pilipino? Paano ito napapakinabangan o mapapakinabangan na mas mabuti para sa kanila? Kailangan dito palakpak ko, pero makapawin tayo dito. Sabi pa, nag-iwalin tayo sa Supreme. Hindi naman po pala kailangan ng milagro. Kailangan lang gawin ang tama. Ngayon, ang hinakalan natin posibleng masusulan noong simula, abot na ngayon. Balikan po natin ang mga halimbawa kanina. Di po ba akala natin posibleng masusulan ang binana nating backlog na 66,800 na classrooms? Bago matapos po ang taong ito, 40,000 classroom ang mabubura sa backlog. At ang pangako po sa atin ni Secretary Arvin Luis ng Department of Education, bago matapos ang 2013, hindi po ito yun, baka kala naman 30. 2013, murado na ang buong backlog ng 66,800. Sa agrikultura po, kasama natin si Secretary Alcala ng DA. Mula sa dating 1.3 million metric tons na kakulangan sa bigas, halos 855,000 metric tons na lamang po ang kailangan natin angkatin noong 2011, kasama na po yung reserva dahil mga dumating yung bagyo habang nag-aani tayo. Ngayong 2012, 500,000 metric tonelada na lang ang ating angkatin. At ang maganda po,
Ayon nga sa ating butihing kalihim ko si Alcala, sa susunod daw pong taon ay hindi na natin kakailanganin mag-angkat ng bigas at harinawa. Pwede tayo na sa galit. Nakita nga ang tulungan ng ating pupurihin, mapapagalitan sa susunod na taon. Sa mga po yung kumpiyansa naman, tutubod po yan. Makisama lang po yung bagyo. Ang po yun, dalawang po nagkakarpisipol sa atin ng bagyo. Baka naman tumayo pa habang mahali tayo, kawawa na may trabaho ng proseso. At harinawa, kung hindi tayo masyadong ahutamaan ng bagyo, magiging net exporter na po tayo ng matataas na variety ng bigas sa 2030. Nagbago na rin po ang mukha ng Department of Public Works and Highways. Kung dati po ganito ng mga proyekto na ginagatasan ng mga tiwaling pinuno, ngayon po, umabot na sa 11.3 billion pesos ang natitipid ng ahensya dahil sa tamang paggugol ng pondo. Bilang halimbawa, tingnan na lang natin ang bagong underpass po sa Araneta at Quezon Avenue na binuksan po natin itong Oktubre. Bago po ito ipagawa, ang tansya ng administrasyong ating pinalitan, aabot po sa 694.15 million pesos ang kailangan po ito para ito. Pasok po sa Secretary Season. Secretary Dave Season po na kinumpleto ang proyekto hindi po sa 690 plus million, kundi sa halagang 430 million pesos lang.